Simula nga po nang mawala at magtamo ng injury si Nikola Jokic sa kanyang tuhod, nagkaroon nga ang Denver Nuggets ng record na 1 win, 2 losses kasama na ang nakakahiyang 2-game lose streak laban sa Cleveland Cavaliers at Brooklyn Nets. Kita sa nakalipas na laro ang laking ikinahina ng opensa, rebounding, depensa, lalo pat bukod kay Jokic, hindi rin naman dito nakakapaglaro ang backup na si Jonas Valanciunas at sa pagkatalo nila ng dalawang magkasunod na beses, bumagsak na sa 23-12 ang win-loss record bilang 4th seed sa West. Simula sa pagiging ika-second seed, bumabagsak na nga ito sa kanilang paghina sa performance. At ang masakit pa dyan, puro contender ang kanilang makakatapat sa mga susunod na araw. Kaya inaasahan na pahirapan ang pagkuha nila ng panalo na isang patunay kailangan talaga ng padaliin ang pagbabalik ni Jokic sa kanilang lineup ngayong season para maiwasan ang tuloy-tuloy na pagbagsak sa West standings. Samantala, matapos ang 41st birthday ni LeBron James noong nakaraang linggo, ay nag-average na nga ito sa team ng 24.6 points, 6.6 rebounds at 6.6 assists per game, which is hindi nalalayo sa kanyang dating pinapakitang average per game. Kaya nangangahulugan ito, kahit tumatanda si LeBron James, kayang-kaya pa rin natin makipagsabayan sa mga batang player na naglalaro sa liga. Naipakita nito ang kanyang all-around performance sa panalo laban sa Memphis, nakikipagbanggaan sa ilalim at nagiging unstoppable sa transition play. Higit sa lahat, isa rin naman si LeBron sa mga rason bakit undefeated pa rin ang Lakers sa mga clutch moments, since hindi nga nito binibigo ang kanilang team sa tuwing kailangan nila siyang magtala ng puntos. Kaya isang malaking pruweba ito na hanggang ngayon hindi pa rin natatalo si LeBron ng father time sa ganda ng pinapakita nito at nakikipagsabayan pa rin siya sa ilang mga player at superstar na nasa prime nila ngayon.